Nung isang araw ay lagi naman akong inaatake ng ubo kaya pahirapan din kung ako ay kumilos kasi kahit naglalakad lang ako papunta sa paaralan ng aking mga anak ay hinahapo na kaagad ako. Ewan ko ba kung bakit. Ganun siguro kapag nagkakaedad na tayo. Medyo matagal na kasi akong inuubo at pinabayaan ko lang, lagi ko lang iniinom ng tubig at saka yung calamansi juice. Akala ko kasi matatanggal to. Sa laging pag-iinom ko ng calamansi juice at saka tubig. Kaso nga lang lalong tumatagal parang mas lumala siya at ngayon nga si Cheryl ay inuubo na rin at 2 linggo na yung ubo niya. Kaya napagdesisyonan ko na magpa-check up na kaming dalawa. Pina-absent ko na muna siya sa school nila at pagkatapos nga namin nagpa-check up at nung nakauwi na kami sa bahay, dumating na pala yung order ng asawa ko. Etong mga laruan ng mga anak namin. Kasi di bali nang wala kami, basta meron sa aming mga anak kasi alam niyo naman kapag Pasko, saya na yung mga bata kapag meron silang binubuksan sa darating na Pasko na regalo. Kasi yung mga anak namin guys, hindi talaga sila nasanay na wala silang binubuksan sa tuwing Pasko. Kasi kahit gipit na, gumagawa pa rin niya ng paraan yung papa nila para lang meron silang mabuksan na regalo sa tuwing Pasko. Yan lang muna yung in-order niya kasi sa sunod naman yung iba. Hindi pwede kasi guys na isabay-sabay kasi alam niyo naman sobrang mahal nga ng bilihin ngayon. Yung laruan lang muna ng 3 naming anak na babae at sa sunod naman yung sa kuya nila at yung iba pa. Dito na nga namin yan binuksan sa bahay ng biyenan ko dahil nga kapag dun sa bahay namin baka makikita ng mga anak namin ay hindi na sila ma-surprise. Kaya ayan, pagbukas ng asawa ko ay agad naming binalot at mabilisan pa nga yung pagbabalot namin dyan. Baka makita kami ng mga aming mga anak dahil nga nung dineliver nga to ng rider ay tanghali. Kaya nandito yung mga anak namin. At pagkatapos nga namin nagbalot ay nagsaing pala ng hinog na saging etong biyenan ko kaya ay kumain na muna kami dahil nagugutom talaga kami sa pagbabalot. At nung mga 3:00 naman ng hapon ay nag-umpisa agad ako magluto nitong pritong isda para naman hindi ako maabutan ng dilim. Sobrang tirik pa naman ngayon ng araw guys at yung sikat ng araw kapag hapon na ay dito mapupunta sa may lutuan ko at kaya sobrang sakit talaga sa balat pero carry lang, push lang, laban lang, pack ganun. Bawal tayong mag-inarte dahil mahirap lang tayo, charis. Habang nagpiprito ako guys, naalala ko pala nga marami na nga akong talbos ng alugbati dito sa may bakuran. Kaya ayan, hinangon ko na muna etong naluluto na pritong isda pagkatapos naglagay naman ako ng panibago. At nung nalagay ko na nga guys, etong panibago habang hinihintay ko na maluto ay pumunta na muna ako dito sa gilid ng bahay at kinuha ko naman etong mga talbos ng alugbati dito sa gilid. Pagkatapos ko makuha etong mga talbos ng alugbati dito sa gilid ay lumipat naman ako dito sa kabila guys dahil nga dito ang mas maraming mga talbos ng alugbati at magsasabaw ako ngayon ng pritong isda para naman makahigop kami ng sabaw dahil nga ilang araw na kaming hindi nakakapagsabaw ng isda guys, lagi na lang prito at para naman maiba. At pagkatapos kong kumuha nitong mga talbos ng alugbati ay kumuha na rin ako ng konting malunggay. Yan lang muna for this video. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share.